linear meters. Dahil dineclare mong parang hagip na yun ng pondo para doon sa span na yun. Pagkatapos yung susunod na span, in-overlap, sinadya yun kasi para makatipid. Kasi nga, merong tongpat. Kasi kung maayos yung paggawa ng proyekto at wala naman nilalagyan, siyempre, susundan ng kontraktor yung kung ano yung nakalaan na pondo para sa span na yun. VP Sara ang susunod na presidente. Dahil yung presidente nyo ay matatapos na ang termino. Maganda pa nga at natapos ang termino. Oh, it's time. Pag upo ni VP Sara, ang panahon naman ni VP Sara ang mamamayani. Ito ang balita rito. Umanong indikasyon na magre-resign sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa gitna ito na nagpapatuloy pong paglilitis sa kasong impeachment laban sa kanya. Matibag, go back to law school. Attorney Sal, sa hearing kanina, sinabi po ni NBA Director Melvin Matibag na consummated na may tuturing na raw yung banta kasi may personal na pag-amin ang Vice Presidente. Anong masasabi mo doon, sir? Anong inamin niya? Na may hinayro siyang kikitil kung may mangyari man sa kanya masama. O even assuming na inamin niya, bakit? Kailan pa ba naging crime yung pagplano ng murder na hindi mo naman isinagawa? Ngayon, itong sinasabing pagpapaliwanag, ito na ho ang detalye. Pasok natin. Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kampo ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit hindi dapat ito mapasailalim ng preventive suspension bilang kasalukuyang miyembro ng Senado. Binigyan ng 10 araw ang senador upang isumite ang kanyang tugon. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, eto na ho. Ang attack dog ng Malacanang. Halatang halata Oo, kitang-kito niya naman kung paano kumilos itong si Pinky. Dahil meron na daw lumalabas ebidensya at testigo hawak na raw ni Pinky laban kay Senador Alan Peter Cayetano sa flood control at iba pang project sa Taguig City. Mga taga-Taguig, kayo na ho ang magkomento. Meron ho bang anomalya ng flood control sa Taguig? At ang tanong dito, malaki ba ang pinsala at meron ho ba kayong nararamdamang baha o malalang baha sa Taguig? Dahil alam naman natin itong si Pinky, isa ho ito sa naging kadibatehan ni Senador Marcoleta at ngayon sa kagustuhan naman na mapakulong itong si Senador Alan Peter Cayetano, kumikilos na naman ang mama. Ang sabi rito may ebidensya na raw hawak. Saan ba ho nagsimula itong bangayan nitong ni Pinky at nitong si Senador Alan Peter Cayetano? Sige nga, sabihin nyo sa akin. Alam nyo ho kasi pagkaalyado ka at ikaw ay sumusuporta at nagtatanggol sa mga Duterte, halatang halata naman ho talaga sila. Magsimula tayo kay Senator Jinggoy. Anong ginawa nila kay Senator Jinggoy? Dahil hindi nila nakuha. Nasampahan nila ng kaso, napakulong nila. Pangalawa, itong si Senator Marcoleta, dahil hindi nila kaya, tinigsalalamunan nila, nagawa nila ng paraan, plunder daw ang kaso. Alam naman natin, ang durasyon ay hindi naman plunder. Di ba? Oo, nagawan ho rin nilang kwento. Ngayon, dahil pumapalag at alam nilang abogado, marunong, dahil kagustuhan ng mga yan na mapabagsak at makonvict si VP Sara, si Senador Alan Peter Cayetano naman ang target. Nakukuha nyo? Bakit? Saan ba nagsimula ito? Nagsimula ho ang bangayan nilang dalawa noong question ni Pinky. Yung pamumuno ng Senate President na 700 million daw ang nagastos. Kakapirasong panahon man lang. Ano ba yun, Kuya Goods? Nabubulol ka? 700 million na nagagastos noong naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Sinisilip kaagad nito ni Pinky. Ang ganti naman ito ni Pinky.
paimbestigahan ng ghost project at insertion. Anak ka ng tipaklong. Meron ho ba sa Taguig na insertion? Di ba? Hindi sila magkasundo sa liderato eh. Kaya ayan. O, bago ang personalang atake sa salin, may lamat na relasyon ng dalawa dahil sa gulo sa liderato sa Senado. Noong Hunyo, kung hindi tayo nagkakamali, noong naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, may ingay itong mga bulok na senador na ito. Talagang gumawa sila ng sarili na lang caucus kahit dodosi lang sila. Ngayon, binabatikos ni Lacson ang maikling 28 days na pamumuno ni Cayetano bilang Senate President bago ito patalsakin. Ayon kay Lacson, nag-aksaya si Cayetano ng 700 million pondo ng bayan dahil sa mga boycott at gulo sa sesyon. Talaga ba? Halata naman ho kayo eh. Dahil sa 700 million daw sa just in 28 days, nag-aksaya ho daw si Senador Alan Peter Cayetano ng 700 million. Yun ang banat ni Pinky. Totoo ba? Ngayon may pa-interview si Pinky dito, alamin natin. At mamaya bago natin pasadahan lahat ng mga balita, andyan po yung join button, pumindot na kayo at sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin. At meron pa dito mga kasama, mukhang naaalanganin na itong si Martin. Kaso, marami na hong kaso ang kailan ba 'yon? Kanina. Tama ba kanina? Inulat ho. Naiulat na ngayon na formal na naghain ng special panel of investigation ng Ombudsman ng complaint affidavit para pagsailalim sa kanyang preliminary investigation. Naku, wala na. Talagang ma-hot seat na ito si Martin, sigurado. Sigurado ito. Kung hindi ito makulong, tatakas ito, sabi ni Aling Ledesma. Abangan natin. Mga sinampang reklamo Pero yan, pasadahan muna natin itong mga balita. Bumana to si Pinky rito, pakinggan nyo Doon naman po sa Taguig City, yung Ghost Projects. Bigyan nga po natin ng konti. Ulitin natin may nagtanong dito. Alam nyo naman kung sino-sino itong mga to. Issue daw sa Taguig, Isipin nyo, magmula kay Senador Marcoleta, Taguig naman ang issue nila ngayon. Pero hindi nila nakikita yung iba't ibang mga lungsod, mas malala pa ho ang baha kaysa sa nangyayari sa mga baha sa Taguig. Totoo bang may baha sa Taguig? Nagtatanong lang. Ano ho ba masasabi niyo mga taga-Taguig? Kayo na ho ang humusga. Magkomento ho kayo kung malala ho ba ang baha sa Taguig. Sen, talungin ko na nga po kayo. Ito pong... Multitasking. Opo, multitasking. Yung pong nabanggit ninyo. Halata kayo. Double time. Ito mga galawan na ito, mga tuwan-tuwa pa pag mag-interview Kaya binilad ko na ho yung mga pagmumuka dahil hindi ka panipaniwala pag mga nag-report Pakinggan lang naman natin kung ano yung kasinungalingan na naman ni Pinky rito. Previously na issue doon naman po sa Taguig City, yung Ghost Projects. Bigyan nga po natin ng konting paliwanag yung ating mga kababayan at kapamilya. Ano po ba yung nakita ng team ninyo na medyo questionable po talaga? Yung nag-overlap, yung kasi may mga linear meters yan Kapag ang isang project, phase 1, halimbawa phase 2, phase 3, mahaba yan Pero may mga napansin na kami doon na yung sa phase, between two phases ng proyekto, naka-overlap. So hindi mo masasabing parang completely na-ghost kasi may nagawang portion, pero dahil in-overlap mo, nakatipid yung, halimbawa, nakabawas ka ng 100 linear meters. Dahil dineclare mong parang hagip na yun ng pondo para doon sa span na yun. Pagkatapos yung susunod na span, in-overlap, sinadya yun kasi para makatipid. Kasi nga, merong tongpat. Kasi kung maayos yung paggawa ng proyekto at wala naman nilalagyan, siyempre, susundan ng kontraktor yung kung ano yung nakalaan na pondo para sa span na yun. Pero dahil kailangan magtipid at baka hindi mahalata, in-overlap yung span. So parang
minsan lang ginawa, pinalabas na 2 beses na pondohan yung span na yon. Opo. I hope you can follow, no, yung Opo. 100 meters sa linear meters. Para nagpatong Nagawa na. na yun eh. Mm-mm, Pero gawa sa na eh. documentation, parang nasaklaw pa uli yung tapos na. Yung buntot. Kunwari nagawa pa ulit. Ganon ang daya. Parang yung buntot, Sen, yung dulo, na halimbawa sabihin mong isang hakbang, yung dulo. So, yung next project, sinakop din niya yung isang hakbang na dulo na yon para palabasing bago. Yes, natapos na at bayad na. So natipid. Alright, ito na naman tayo ha. Ito na yung rebat dyan ni Aling Ledesma. Ganito makinig kayo. Kasama manager, sino ho ba ang naatasan mag-imbestiga patungkol dito sa mga flood control? Bakit ho nakikisawsaw ka sa issue na dapat naman, ako ho ay magtatanong lang. Dapat ang mag-iimbestiga dyan, unang-una, DPWH. Pangalawa, ang COA o i-audit kung tama ba yung paggastos dyan. Pangatlo, NBI, magsagawa sila. Kaya nga Bureau of Investigation National Bureau of Investigation ukol sa aligasyon at irregularidad kung meron man, dapat sila ho. Nangangamoy, sumasaw-saw na naman kayo para madaliin na naman itong Senador Alan Peter Cayetano. Noong nakaraang araw, 3 araw ang nakalipas, inuugnay na naman siya dito sa may SEA Games. Di ba? Siya inuugnay. Pagkatapos iugnay at umamin na ho si Vince Dizon na walang anomalya, siyempre hindi lulusot kasi madadama yung isa Ngayon, sisilipin yon Taguig. Bakit hindi yung sinilip yung lugar na sobrang baha dyan sa Quezon City pag araw ng tag-ulan at dyan sa Maynila pag araw ng bagyo at dyan sa Las Piñas pag araw ng tag-ulan, wala naman hong area na hindi binabaha. Pero kung sasabihin nyo, yung linear, pumunta ho kayo sa mga creek ng Taguig, matataas po ang piling ng mga steel piling dyan. Pumunta ho kayo. Silipin nyo mabuti. Baka ho, naduduling na kayo dahil sa panggigipit nyo na naman kay Alan. Kasi alam nyo bakit? Lahat ng kaalyado ni Bibi Sara ngayon, minabada din na, double time ika nga. Ginagawa na ho ng kwento para makasuhan nila. Ngayon, hindi kasi nila makukuha yung D6 na boto, tandaan nyo yan. Walang D6 na makukuha. Kaya nga kung sinabi nila na still 16 ang threshold, doon ho magtatapos sa D6. Pero kung halimbawa, ang makulong, halimbawa mapakasuhan na naman nila si Senador Alan Peter Cayetano, hindi nila pa rin mabababa Ngayon, ang sasabihin nila, magbotohan tayo, kailangan natin ipababa ang threshold. Mali. Walang ganon. Walang ganon, Kaya kayo, mga invento nyong kwento, Pinky, nagpakawa pa kayo ng papa-interview. Tuwan-tuwa naman yung Di ba? Scoop Yan ang scoop nila. Meron na raw. Meron nang nakikitang problema. Saan banda? Mga taga-Taguig, kayo na ho. Meron ho bang baha sa inyo na malala? At para masabing may problema? Anyway, tapos na tayo sa usapin ng Taguig. Ganun lang talaga ang gusto ng palabasin dyan. Gagawa sila ng kwento, gagawa sila ng mga interview, papalabasin na may anomalya dahil hindi nila kaya. Pumapalag si Senador Alan Peter Cayetano Diba? Ngayon, kwento na naman, paimbestigahan ang Taguig. Saan banda? Unang-una, ang flood control ng BGC maganda. Pangalawa, ang flood control ng C6, meron ho diyang pumping station. Kung hindi tayo nagkakamali, 3 ho ata ang pumping station dyan. O mas marami pa. Diba? Kung ang pag-uusapan nyo yung lower part ng Taguig, bihirang-bihira ho talaga. Dahil maganda ho ang daluyan ng mga creek dyan. Kaya huwag kayong gumawa ng kwento, sabihin nyo merong insertion, sasabihin nyo may anomalya. Silipin nyo muna yung mga bulsa nyo, baka nandiyan sa maleta. Sabi ni Aling Ledesma. Ngayon, ito. Ano ba yung kwento rito? Sabi dito, BP Sara, House Prosecution Panel naniniwalang hindi magbibitiw sa pwesto si BP Sara. Bakit magbibitiw? Ano kayo, nahihibang na ho kayo?
Gusto nyo magbitiw si BP Sara dahil lang sa impeachment na yan? Wala akong pagbibitiw na mangyayari. Yan ang pakatandaan nyo. At ipasok nyo sa utak nyo na si BP Sara ang susunod na presidente. Dahil yung presidente nyo ay matatapos na ang termino. Maganda pa nga at natapos ang termino. It's time. Pag upo ni BP Sara, ang panahon naman ni BP Sara ang mamamayani. Ito ang balita rito. Umanong indikasyon na magre-resign sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa gitna ito na nagpapatuloy pong paglilitis sa kasong impeachment laban sa kanya. At ayon kay House Speaker o Deputy Speaker Paulo Ortega, kalmado lamang umano ang pangalawang Pangulo at mataas din ang kumpiyansa ng defense team na kaya nilang sagutin. Kahit ito si Max Alvarado, alam na kampante lang si BP Sara. Relax lang talaga si BP Sara. Kaya nga kayo, kung kayo hindi nyo kayang makonvict si BP Sara, tahimik na kayo. Huwag na kayong umipala. Dahil nasasayang lang ho yung budget, yung pondo ng bayan. Kita nyo, yung isa nga may pagtatanggi na si win or lose. 'Di ba? Wala na raw hubang budget, wala na ho daw talagang budget para magpakain. Kita nyo, pagpapakain, naging issue pa. Pati ba naman mga ganyang bagay ginagawa niyong issue kay Vice President? Samantalang ang daming nauubos, nagbabayad kayo sa, sipin nyo, nagbabayad sila sa mga private prosecutor. Nagbabayad sila sa mga ano diyan, yung mga ano ba yung mga binabayaran ng mga media daw di umano. Yun lang pagkain, hindi nyo pa-trial kayo. Binibigyan nyo lang ng problema si BP Sara. Pati yung mga abogado ni BP Sara. Ginugutom nyo. Diba? Wala kayong mga matitinding pag-iisip eh. Tapos ginawa nyo pa ng issue na nagpadala si BP Sara ng catering. Ginawa nyo pa rin ng issue. Totoo, diba? Ngayon, kampante lang talaga si BP Sara. At yung mga drobo, malatagangers, kayo na ho. Sa 2028, kayo naman ang magiging alumpihit. Ang mga alegasyon laban sa kaniyang kliyente. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, duda ang prosecution panel na magbibitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte para umano makatakbo sa presidential elections sa 2028. Ako, opinion ko lang, tingin ko hindi siya magre-resign. Yan ang sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa gitna ng mga ugong-ugong na magbibitiw si Vice President Sara Duterte. Mas mabutian niya na harapin na lang ng Vice Presidente ang impeachment trial laban sa kanya at sagutin ang matagal ng mga aligasyon na ipinupukol sa kanya. Parang relax, medyo okay naman yung pwesto niya. I mean, may hinaharap siya na impeachment trial, pero nasa abroad naman, nakakapasya-pasyal, nakakatawa. Inggitero! Di ba abroad ka rin? Wala namang problema eh. Di ba? Meron hong ginagawang trabaho si BP Sara. Kayo naman masyado kayong, mas mapasilip kayo eh. No? Lahat na lang sinilip nyo kay BP Sara. Tsaka, relax ka lang. Darating ka rin sa 2028. Aasahan na ni BP Sara yan. Dahil frontliner kayo, di ba? Lagi. Kayo yung mga tuwadcom, tricom, kung anong comcom kayo. Relax ka lang. Darating din yan, ha? Taga La Union. Kung saan man na distrito ito. Naniniwala pa ba kayo dito? Ay, papanalo niyo ba ito? Wala naman kong ginawa. Laging laging na doon sa hearing. Di ba? Nabibigyan ho ba kayo ng magandang serbisyo? Taga La Union. Wala. Andyan, harap sa media, sisiraan si BP Sara. Walang ibang banat, BP Sara, kinasuhan, BP Sara, resign. Anak ka ng bugi, Walang matatapos na termino. Buong termino, lahat nakatuon kay BP Sara. Kaya relax ka din sa 2028. Ganun lang yun, simplihan nyo lang. Diba? Ito na, ito yung pinakamatinding pag-uusapan natin. Ano ba yung mga banat nila na, the big one, ito na. Alam nyo ho, nalalapit na rin yung SONA ng Pangulo nyo.
meron ho tayo nababalitaan, mukhang kasabay ho ng isang malaking event. Yung mga malaking event na yan talaga, naku. Alam nyo ba yun? Baka alam nyo, pakitype nyo sa comment section. Malaking event daw ho yun eh. Parang isang malaking pasasalamat ng isang religious group, yung event na yun. Ano kaya yun? Malaki talaga, malawakang event ho talaga yun eh. Parang nakasabay lang na, hindi kasi yun yung date ng malaking pasasalamat ng isang religious group. So yan abangan natin iba't ibang grupo rin eh, nababalitaan natin eh. Pero anyway, dito tayo, yung bagong kalalabas lang na balita, itong si Martin ho ay talagang nakasuhan na. Official lang kinasuhan ng Office of the Ombudsman. Office of, ng mga reklamo si dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ngayong Hulyo 24, 2026, formal na naghain ang Special Panel of Investigator ng Ombudsman ng complaint affidavit para pagsailalim sa kanyang preliminary investigation. Ito ay may kaugnayan sa malawakang anomalya sa proyekto para sa flood control. Yari ka, paktay ka diha. Paano mo ngayon lulusutan to? Ombudsman na ngayon ang kaharap mo dito. Ano ba yung mga kaso? Mga isinampang reklamo, hinihiling ng mga investigador ng Ombudsman na kasuhan si Romualdez kasama ang kanyang co-respondent na si dating Bicol Party List Representative Saldico, dating pinuno ng House Appropriation Committee at iba pang mga opisyal na mga sumusunod. Plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 number 7080 o plunder, violation of Anti-Money Laundering Law, Act o AMLA. Direct at indirect bribery, naku matindi ito graft and corruption. Ang sentro ng anomalyang flood control scandal. Naku ka, Martin. Hindi ka na may pagtatanggol ng iyong pinsan. Ang halagang kini-question ng yaman, ayon sa investigasyon, inakusahan sina Romualdez at Co. ng sabwatan upang illegal na nagkamal na tinatayang 56 billion pesos na ill-gotten wealth mula noong 2022 hanggang 2025. Grabe, modus operandi. Ginamit di umano ang kanilang posisyon sa Kongreso upang ilihis at manipulahin ang pambasang pondo or national budget na nakalaan sana sa mga lehitimong proyekto ng flood control para sa mga komunidad. Nako. Paano nga naman maiiwasan ito? Kayo, ako talagang tansyado ko dito kung hindi talaga, ako hindi mamanipulahin, kung hindi lang ito palabas, kulong ho ito. Natandaan nyo, 3 araw nakalipas, 4 na araw nakalipas, may balita ho natatakas. Diba? Nakita naman natin kung talagang ano yung lumabas na balita na yun, pinababantayan na ho yung backdoor ng Pilipinas, baka doon dumaan. Ngayon, wala pa rin tayong nakikitang pahayag ni Martin eh. Tira blanco pa rin ang sambayan ng Pilipino, hindi pa rin nagsasalita. At sana, pag sila ay humarap na sa ombudsman, sana ilabas sa media, hindi yung puro ganito lang. Hindi yung puro kwento. May patikim daw yung Pangulo nyo. Ano daw yung patikim ng Pangulo nyo? May patikim sa kanyang ika-5 zona. Last na ba yan? Last na zona nyo na yan? Sa bagay, nakapagtiis nga ang Pilipino eh. Ang hindi lang nila matiis, yung ginawa mo kay BP Sara at kay Tatay Digong. Ano na may banat mo? What can the public expect of your address on Monday? Well, I will I always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA. And that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history, where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments. But
those adjustments have been effective and have served their purpose. And I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize. Naiintindihan ho ba kayo? Ang hirap talaga, no? Ang hirap mo intindihin, boss. Sana binasa mo na lang para mas maganda malinaw. Pero hindi namin maintindihan kung ano yung mga pinagbabanggit mo eh. 'Di ba? O ano ba yung detalye sa SONA, malalaman natin sa Lunes. At kasabay niyan, yung ang malawakan na pasasalamat. Oo, ang sentro talaga, SONA. Ano naman kaya? Budget na naman, malamang. Ang pag-uusapan dyan, puro budget na naman. Yun ang makikita nyo dyan. Puro budget, budget, budget. At wala pa rin makikitang the big fish na makukulong. Hanapin nyo yung tagig. Kasi ang ingay nito, kita nyo, ginagawa nila, isang propaganda na naman nila kito laban kay Senator Cayetano. Di sila nakontento, no? Binanatan na si Senator Jinggoy, binanatan na si Senator Marcoleta, ito naman, si Senator Cayetano ang isusunod nila. Gusto talaga nilang patahimikin eh. Kaso nga lang, taong bayan ang bumoboses. Di ba? Ang taong bayan ang lumalabas dito ngayon na talagang galit sa mga nangyayaring nakawan. Itong mga ginagawa nitong mga to, nililiis lang nila ang usapin. Dapat ang usapan ngayon, plunder eh. Ang nangyayari ngayon, ang usapan ngayon. Flood control, sorry. Flood control ang main issue. Hindi naman to impeachment trial eh. Ilang bilyon, ilang trilyon na nauubos na nanakaw sa kaban ng bayan. Tapos itong impeachment ni Bibi Sara na 125 million lang, ang kanilang pinunterya. Ngayon, dahil gusto lang ubusin ang kaban ng bayan, patuloy na nagpopondo ng 25 million kada trial ang gobyerno para sa napakawalang bagay. Walang napakasimpleng bagay. Sipin nyo ano ho ba ang sinasabi sa usapin ng inciting to sedition at grave threat? Dapat aralin at mag-aral muna ulit itong mga naging witness eh. Bakit ka mo? Ito nga, sabi ni Atty. Salpanielo. Matibag, go back to law school. Attorney Sal, sa hearing kanina, sinabi Ulitin natin Ulitin natin. Melvin Matibag na Ulitin natin Tuloy, Atty. Sal. Sir Matibag, go back to law school. Attorney Sal, sa hearing kanina, sinabi po ni NBI Director Melvin Matibag na consummated na may tuturing na raw yung banta kasi may personal na pag-amin ang Vice Presidente. Ano masasabi mo doon, sir? Anong inamin niya? Na may hinayro siyang kikitil kung may mangyari man sa kanyang masama. O even assuming na inamin niya, bakit? Kailan pa ba naging crime yung pagplano ng murder na hindi mo naman isinagawa? Nakakita niya? So palpal kagad eh. Aral muna ulit, balik muna sa law school. Kasi 29 years ba yun? Sabi niya, 29 years siyang abogado. Pero sa napakasimpleng tanong ni Atty. Biluan, yung pinag-practice niya ng 29 years, nawala bigla, naglahong parang bula. Ngayon, ito, ang banat ni Atty. Salpanielo, Mr. Matibag, go back to law school. Opo, binanggit niya rin, sir, na... Let me amplify that. Iya po. Under the law, there are only 4 kinds of conspiracy to commit a crime. Na crime. Kasi pag nagsabuatan lang kayo, nagplano kayo na pumatay, mag-rape, magnakaw, hindi yung crime yun hanggat walang overt act. Yan, Ang crime tama. lang yung sinasabi na magpaplano ka palang criminal, insurrection, sedition, rebellion, kudita. Outside of that, hindi yun. Kaya even assuming na sinasabi niya na may plano na wala naman talaga, wala pa rin crime. Opo, tsaka yung argumento, attorney, na yung kinetic force na binanggit ni Director Matibag, would you agree to that, sir, na nagdudulot raw ng parang influence sa Duterte supporters at sa mga nakarinig ng mga pronouncements si VP Sara, yung kanyang pahayag? Kung totoo yun, nasaan yung mga tinatawag na seditious acts? Kasi pag sinabi mo inciting to sedition, ibig sabihin, yung mga nakarinig noon, nahikayat na umalsa laban sa gobyerno. Tinanong sila, yung dalawang nauna sa kanya, pati siya,
Meron ba kayong mga reported seditious acts? Wala. O that destroys their claim. Pangalawa, tinanong, si Inday Sara ba nandun sa mga protest rallies? Kasi ang punto nung nagtatanong, kasi kung inciting to sedition, si Inday Sara gagamitin niya lahat yung mga rallies to incite. Tama. Sabi niya, wala ako doon. Wala pala eh. Ngayon, sabi nila, kasi yung sinabi ni Baste na ang ulo lang kailangan namin. Jesus Maria Joseph. Alam po ninyo, ibig sabihin lang naman ni Baste na ulo. Kasi kung titingnan nyo lahat ng mga pahayag niya, gusto niyang pabitiwin sa tungkulin si Presidente Marcos Jr. dahil sa kanyang kabiguan bilang presidente ng bansa. So, nung sinabi niya, ulo lang kung kailangan namin sa kanya. Yan ang kailangan ko. Ibig sabihin, yung resignation niya, wala akong kinalaman yun doon sa sinasabi naman ni Inday Sara na ini-imagine ko, putuli ko. Yun sinabi lang ni Inday Sara parang kung baga, ilabas niya yung inis niya. Kasi nga, hindi lamang niyayamot siya nitong mga kalaban niya, kung hindi sinisiraan siya at pinagpaplanoan pa siyang patayin. Pero tandaan niyo ang sinabi ko, kahit na isipin niyo ang heinous na tinatawag na krimen, kung iniisip niyo lang kanyang iniisip mong putulan, hindi po krimen yun. Yun ay a demonstration of dislike. Ayaw mo sa tao, yun lang yun kayo, maniwala kayo. Dahil ako, nangyari na rin sa akin, pag meron kong kausan na nabubuisit ako, hindi lang ko iniisip ko na puputulin ko. Sabi ko, putulin ko kaya ulo mo o kaya yung iyo. Ganun yan Doesn't mean... Aliwanag Ay, yung mga banat kasi nung witness, wala naman hong personal knowledge. Bukod doon, huling-huli na sa bunganga na ano ba nangyari doon? Ginawa lang talaga ng istoryahe. Bakit mo nasabi, Kuya Goods? Wala namang personal knowledge. Hindi naman siya kasali. Hinahanapan ng defense team kung sino yung tao. Wala rin, may pakita. 14 months na gumugulong yung investigasyon. Hanggang ngayon, wala pa rin sila mabanggit kung sino yung hinar ni Bibi Sara. At ito mabigat. Humihingi pa ng palugit. Bigyan pa raw sila ng ilang buwan para matukoy kung sino yung inutusan. Di ba? Ngayon, balik Senado na ito si Senador Marcoleta. For sure, kung matapos na yung pagpapaliwanag, sana makaboto si Senador Marcoleta kasi pinagpapaliwanag siya ng Sandigang Bayan at ang kapalit nito ay yung pagboto o pagdinig niya sa trial. Tama ba ang pagkakaintindi natin dito? Ako ay anong tawag dito? Ako ay umaasa na sana ay mapagbigyan at kung masagot man ito within 10 days, asahan natin halimbawa March, May, ano ba ngayon? July. Alam natin kasi marking ng kanyang mga exhibit isa May 27, tama ba? Which is Monday, 28. So, pag nasagot niya yun, itong sinasabing pagpapaliwanag, ito na ang detalye. Pasok natin. Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kampo ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit hindi dapat ito mapasailalim ng preventive suspension bilang kasalukuyang miyembro ng Senado. Binigyan ng 10 araw ang senador upang isumite ang kanyang tugon. Hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder ni Senator Marcoleta, gayon din ang kaso nitong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Inaasahang isasagawa ang pre-trial ng mga kaso sa August 10, 2026. Pag nasagot ni Senador Marcoleta yan, kasi pinagpapaliwanag siya kung bakit hindi siya pwedeng suspindihin ba o yung preventive suspension. Kasi kailangan niya kahit paano makaboto. Kailangan niyang sagutin yun within 10 days. Kung halimbawa masagot niya at mapayagan siya, maka-attend siya sa mga hearing, sana payagan din si Senador Jinggoy. Dahil hindi naman sila natanggal sa mga pwesto eh. Sila lang ay may kinakaharap na mga kaso, which is alam naman natin
na yan ay mga gawa-gawang istoryahe lang, yung mga kaso na yan. Kung halimbawa masagot yan within, ano ba ngayon, Friday, pagbalik niya sa Lunes, masagot niya, sana pumayag ang Sandigan na Makati na. Balik Senado na si Senador Marcoleta. Yun ang inaantay natin. Yun ang kagustuhan natin. Kaya kung mabot sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing. Please like and share yung video natin. At syempre, ito na ho yung shoutout segment natin. Yan na ha. Makinig ho kayo ha. Shoutout tayo ha. Doon sa mga hindi masya-shoutout, baka siguro mag-comment ho kayo ng dami-damihan nyo. Baka natatabunan. Shoutout kay Ma'am Elsa Hitman Mercado. Shoutout po sa iyo, ma'am. Yan, lagi yan nanonood sa atin eh. Tingnan nga natin yung mga newest. Ayun, kay Sanchez, shoutout po sa iyo. Chuchi Kirubin, shoutout po sa iyo. Elvira Estacio, shoutout po sa iyo. Ayun, kay Ma'am Elsa nga ulit. Rosita Nua, shoutout sa iyo, ma'am. Jana Bau, shoutout po sa iyo. Jenny Devao, shoutout po sa iyo. Romeo Robles, shoutout po sa iyo. Ayan, magkadikit. Romeo Robles ulit. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Damihan niyo po yung pagkomento. Jan, 4723, shoutout po sa iyo. Jay Morales, Rachel Karandang, shoutout po sa inyo. Jeng Almuete, shoutout po sa iyo. Shachi, shoutout po sa iyo. Lucy, shoutout po. Ernie Gayapapaw. Panaw, sorry. Shoutout po sa inyo. Mila Harris, Zani Garcias, shoutout po. Nogots No Glory. Sorry, shoutout po sa iyo. Gilbert Kertua, Lydia Bacol, Capis Channel, Senay 316, shoutout po sa iyo. Noemi Chambers, shoutout po sa iyo. De La Cruz Anabel, Floritas Sahagun, Charlito Lerio, shoutout po sa iyo. Clarita Tama, Noemi Chambers again, shoutout po sa inyo muli. Melvin Mabini, Nestor Balanza, Munsi, ayan si Ma'am Munsi, kita ko nagsisibalik na sila. Melvin Mabini again. User 5704, shoutout po sa iyo. Ayos Sume Papa, Angie Arcibal, si Ma'am Angie, Cano Vasi de Castillo, shoutout po sa iyo. Wena Fernandez, ayun, Wena Fernandez again. Alexander Fines, Sir Alexander, Global, Concepcion Maisling, shoutout po. Betting, shoutout po sa iyo, ma'am. Kabunian, shoutout po sa iyo. Nimpa Fanaria, Anita Carondoy, shoutout po sa iyo. Rowie, shoutout po sa iyo. Ray Mojica, ayan si Sir Ray. Ana Balimbingan, shoutout po sa iyo. Bivet Andrada, shoutout po sa iyo. Arcangel, shoutout po sa iyo. Ilyana Go, si Ma'am Ilyana, shoutout po sa iyo, ma'am. Nemi Lagnauda. Charlita Ganoshima. Ayan, shoutout po sa iyo mula Japan si Ma'am. Lourdes Mercado. Ayan, si Ma'am Lourdes. Solito Bautista again. Piti Ibalyane. Pauloy 2K. Shoutout po sa iyo. Lourdes Mercado. Leonardo Espora. Shoutout po. Vin Agustin. Shoutout po sa inyo. Restituto Mentina. Edwin Sarmiento. Ma'am Ilyana Go again. Mong Tuver, shoutout po sa iyo. Sabina Castillo, 1T9J5C, shoutout po. Sharp Observer, Badoy TV, Baddo TV, shoutout po. Gloria Edward, Benedicta Ang, si Sir Benedict. Veronica Peralta, yan si Ma'am Veronica, lagi yan. Jennifer Pacheco, Ma'am Karen Panganiban, Rosemary, Edgardo Banas, Jennifer Pacheco, Rolando Guerrero, Simeona Rosales, Maria Luisa Rupak. Yan, shout out po sa inyo. Kaya hanggang sa muli ho, huwag niyo pong kalimutan, like and share ang video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!